Good evening sa tanan. So, musta man ang holiday, ang kalag-kalag. I hope naka-spend time ka na. So, atong usually kung kalag-kalag, matatag sementeryo or muulit. Ang mga gamay lang tao, kaya muulit sila sa ilaha. Tapos, manginalin mga days kay we usually remember our loved ones who has passed away. So we, of course, nag-celebrate na sila ang lives before. Of course, we have hope, no? Na magkita-kita na po sa langit. Because that is Christ's promise of eternal life. So, first, for the masubad mag-praise ata. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts. Thank you, Lord, for another week has passed, Lord, and you have seen us through. You have given us strength, Father. And thank you, Lord, kay aside sa pag-upan ni mo kanamo every day, gina-provide po ni mo ang needs every day. Thank you po, Lord, kay yutagan ni mo may aning holidays, Lord, Father, para makarest me o makaspend time with our loved ones. As we gather in your presence, we ask for your Spirit to fill this place. May our praises be a sweet sound to you, and may our hearts be open to receive your love and guidance. We dedicate this time to you, O Father. In Jesus' name we pray, amen. I will read to you Revelations 21 verse 4. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. So we all anticipate this, no? Now, that hope we have in Christ and the reunion that awaits us in heaven. So we're gonna sing this hymn when we all get to heaven. We'll prepare for us
His promise of eternal life. Let us continue to sing of our hope, the hope we have in Jesus Christ, and that through our faith, through His resurrection, we are given new life and eternal hope. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me beloved. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Let's sing hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has caused its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has caused its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to ring. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Let us sing it once again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to ring. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah.
gift of life. Thank you, Lord, for dying for our sins. And you rose from the dead, defeating death, O Father. For that we have eternal life. Thank you, Lord, for this opportunity for us to sing and be reminded of your love for us, Father. As we continue with our worship through your messenger, Father, may we ask you to open our minds and hearts to your word. May you continue to be with us. And may you continue to strengthen us, O Father. Thank you for your love. This is all us. In Jesus' name we pray. Amen. We will now listen to his message. Good evening. Sige, ang atong mensahe karon kay lagi siya tawag na in relation to sa kanya karon? All Saints. Dili day All Souls Day? All Souls Day. So, mali ang title sa atong message karon, The Present State of the Dead. The condition of humans between their death and resurrection. Kanang pangitan ba namatay na atong lola or lolo, pumunta na ka si lola karon, ka si lolo. Muso ba yung ginabuhat? Kauban ba niya si Jesus karon? Mabalaan ba niya ang atong ginabuhat? Kabalo ba siya? Karon nga nagsimba na. Anak ng mga parutana ba? The present state of the dead. Bible study na po niyo sa una, hindi mo din si ayaw din yung kabalo na dito. Ako lang siya i-review tungkol sa okasyon karon nga All Souls Day, All Saints Day. Na tunay duha ka kada common or kanang popular na mga view or beliefs mahitungod ani. Number one, kanang gitawag nga soul sleep. So man siyang soul sleep. Muna siya ang definition sa soul sleep. Soul sleep is an idea that the soul, during the period between death and resurrection, reposes or rest between death and resurrection. Soul sleep kanang ang kalag kuno karon before maabot ang resurrection, ga-relax lang. Wala ginahimo. Ga-rest. Wala na nakikitabo, no? Kay ga-rest naman. Gapahulay. While gahulat sa umaabot nga resurrection. Na ay mga verses na ginakot nila sa Bible, bahin ani nga tinuhan. Ini siya, story ni siya ni Stephen sa Book of Acts. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. Katong gibato bitaw siya. No? Kapit na siya mamatay. When he said this, he fell asleep. When he said this, do not hold this sin against them. Pag sulti anak niya, ingon sa Bible, he fell asleep. Fell asleep. Dahil kang David po sa Acts gihapon, now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. So mga verses ni sa Bible na na-mention ang word nga sleep or asleep. So okay, sapot nila na siya nga namatay.
So tungod kay namatay, natulog, asleep, so wala gihimo, ano man ang matulog, di ba? Wala man gihimo. Or kadanggo. Then ako isa ka verse. Kang Lazaro po siya. So John chapter 11 verse 11. After he had said this, he went on to tell them, si Jesus nagingon, our friend Lazarus has fallen asleep. Katong gisutihan bitaw siya nga namatay na si Lazaro, ang iyang friend. Iingnan niya iyang mga disciples, our friend Lazarus has fallen asleep. Na imbis nga maingon siya nga namatay, giingon niya iyang mga disciples yung atong higala na si Lazarus natulog. But I am going there to wake him up. So natulog yun kay tukawon man. Now, so may mga problema kana nga mga view or kana nga mga tinuhan. Na ay mga verses po or mga passages sa Bible nga nagtudlo, nagsulti sa ato nga ang kalab sa tao while gahulat pag-abot sa resurrection na wala ka pahulay, aktibo, na ginabuhat, na ginahimo, doon na activity. Masayang kinatong example sa Bible, ito ba itong story sa rich man o si Lazarus? Di ba? Namatay sila, pero pagkahuman, mas ba? Istorya man sila. Di ba? Dayon, nagkani sila gibati. Ang rich man, di ba? Nag-antos siya sa tumang kainit sa kalayo, kaya impyerno man siya. Dayon, nag-istorya siya sa kang Father Abraham na mao si God, according to the story. Kung atong sakto na siya ng story, nagpakiluoy siya. Na kung pwede, patuon si Lazaro dito sa himutangan, butangan ng tubig gamay ang dila, kaya nag-antos siya sa kainit. So wala din siya kapahulay. Wala siya ka-relax. Kaduha pa kami siya naghangyo. Istorya, when si Lazaro ga-enjoy dito sa presensya sa Ginoo. So, ang sabot nila ng asleep or fallen asleep, kanang literal ba? Na kung nakatulog, wala yung activity. Yung sa una-una nagalang ko. So, yun na ang pagtuo sa uban, pero naapoy mga Bible passages mo, Bible verses, like kini sa Luke chapter 16, the story of the rich man and Lazarus, nga, naman sila ginahimo. Aktibo man, naman sila ginahimo. Nga, kung i-take po ni siya literally, dili kita maka siguro ba, no? Nga, ang namatay, tawgon siya ng katulog. Di ba? Kanang mga bata, ang tingali, no? Kanang baby pa. Yeah. Namatay ang parents, ang father or mother. Ingnon lang ang baby, ang bata, na natulog ang imong dad, natulog ang imong mama. Hindi mo kaya pasabot ang bata pa, no? Kung ingnon ni mo nga namatay o sa iyang pagsabot basi natulog lang. So, muna siya ang isa ka difficulty kung may ingon ta nga ang kanang idea ng soul sleep. Nga natulog, nagpahulay. Whereas sa Bible, the example sa Bible, nga aktibo ang kalag sa tao after they die. Kining paggamit nga asleep, ang lain nga pagsabutan ni. Imbis nga sabton siya literally, sabton siya as pasumbingay, figure of speech. Nga imbis ingnon nimo nga namatay, tawag na lang nimo nga saman natulog. Para dili kaayo bukat paminawon, dili kaayo sakit paminawon.
or sa uban ka dili kaayo offensive, magamit ka og pasubingay, mao gud gihapon ang pasabot, pero ang word niya mo gigamit dili kay sa bukat. Diba? So, ibig sabihin nga namatay siya, ino na mo nga natulog o nakatulog o fallen asleep. Na isa ka, may example sa Bible ani. Kini siya, istorya ni Saul, King Saul or si Saul. Tanaw ninyo sa pasabot ani kanang figure of speech man siya. Naabot si Saul sa Turil, o City. Yung mga bata ganun, Turil. Sa mga karner, Turil sa mga karnero. Saan na siya? Quadra. Sa mga karnero. Nga anaan na himutang sa dapin sa dalan. Ug may langog dito. Misulod si Saul, o si Saul sa langog, aron magtuman sa sugo sa lawas. Ano sa'yo pasabot na? Nangihi o nalibang. Imbis nga, tawgon o ingnon nga nalibang, ingnon na lang nga, sugo ni lawas. Di ba? Euphemism ang tawag anak sa English literature. So, yun na po sa katong ingon nga asleep. Imbis ka tawgon nga namatay, ingnon na lang nga asleep or nag-sleep. So, naroon tayo nasabtan? I hope naroon tayo nasabtan. Now, karon ano sa man ang atong posisyon sa dapat na tuuhan? Kaya mo ba na siya number one nga popular nga view o tinuuhan nga ang kalag sa tao karon, kalag sa tao na namatay, wala ginabuhat, nag-rest ra, naghulat ra pag-abot sa resurrection. Ang atong view diha is no soul sleep. The dead are not non-existent. Wala ka pahulay ang kalag sa tao. Kaya ang namatay, ang lawas ra. Ang kalag, wala mamatay. Dili maging mamatay ang kalag, di ba? Physical death does not bring about the non-existence of man's spirit because it is not subject to death. Ay mga example sa Bible. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Dili mamatay ang kalag sa tao. Muna nga, dapat ang tao gani manigurado yun siya asa pa doon ang iyang kalag. Di ba? Nga, tagaan yun niya o pagtagan, attention, pansin ang iyang kalag kay moro ba na mo mulas hantod sa kantoran. Kining lawas nga, ilan na may katuig, 70 years old, 80 years old, napalangga kayo na to. Ikumpara sa atong kalag nga eternity ang gisgutan na. Anyan, focus kaya ang tao diri sa 70 or 80 years lang compare sa eternity nga din mo maihap kung pila ka tuig. So, di mamatay ang kalag sa tao. While they were stoning him, si Stephen gihapon he prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Wala na sa inyo, Lord Jesus, receive my body. He said, receive my spirit. So, kauban niya ang kalag, ang kalag kang Jesus, so buwi yun siya. Buwi yun siya. Kanya, lain pa ng mga verses, no? Kaya siya. So, 1 Peter chapter 3, 19 to 20. After being made alive, si Jesus ang gisgutan, he went, after the resurrection of Jesus, he went and made proclamation to the imprisoned spirits, to those who were disobedient long ago,
when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it, only a few people, 8 in all, were saved through water. So, reference ka na siya sa mga wicked, mga dautan ng mga tao, spirits in prison. So, napakita na siya nga, no? Aktibo sila, wala sila nagkatulog, wala sila nagpahulay. No? Mga piniriso ng mga kalag. Kisa man ang mga kalag, katong mga daotang tao sa panahon ni Noah na wala mo tuo, wala mo maminaw sa giwali ni Noah sa ila. Inisulti diha nga giadtuan sila ni Jesus after Jesus resurrected from the dead, according to the Bible, according to the passage, giwalihan sila ni Jesus, meaning active sila. Maminaw man sila, giadtuan man sila ni Jesus. And then, isa pa ka-example, kini sa transfiguration ni Jesus. Diba? Sa story sa New Testament, sa kaadlaw niya na-transform si Jesus, na-usap ang itsura ni Jesus, ang iyahang naong ni sidlak na mura o siga sa adlaw. Ang iyang sinina, no, ni sidlak po nga perting putia. And then, suddenly, sa kalit lang, kauban ni si Peter, James, o si John, sa kalit lang nakita nila si Moises o si Elias, si Elijah, na nagkiksulti kanila. Hakbay mo nang namatay si Moises o si Elijah. Ha? So kung mayroon na soul sleep, natulog na sila, nag-relax na sila. Pero during the transfiguration of Jesus, ipakita ang ilang mga kalag. So, ang atong view diha is no soul sleep. And of course, ang example sa rich man and si Lazarus, no? Padayon ang ilahang pag-exist, no? After they died. Kaya, kung sila mamatay, nalangit ang beggar na si Lazarus, na imperno katong dato. Makita niyo sa story nga, doon ay conversation among themselves. So, no soul sleep. Ang ikaduha, the righteous dead are with the Lord. Ang but pasabot niya, righteous dead. Katong mga tao nga nagsunod kang Kristo, nagtuo kang Kristo, nagdawat kang Kristo bilang ilang Ginoo o manluwas. They are with the Lord. Magsuporta po na kini siya nga passage sa 2 Corinthians chapter 5, 6-8. Atong basahon. Pwede mong basawan. Busa, dili kita magmaluya, bisan na sayra nato, na samtang ani apa kita niini nga lawas, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay sa pagkakaroon, nagkinabuhi kita pinaagi sa pagtuo, ug dili sumala sa atong makita. Wala kami maluya sa pusod. Bisan pa og gusto unta namo nga biyaan na kining lawasa o mupauli dito sa Ginoo. Kana naa siya kasiguraduhan ba? Na samtang buhi pa sila, mo sila og kanang layo sa presensya sa Ginoo. Pero maabot ang panahon nga makawala na sila ning kalibutan na ang ilahang espiritu mo biya na silang lawas, kaya balong sila na dito yun sila padulong sa himaya sa Ginoo. Kalag na mo pauli mubalik sa Ginoo. Sa pang-verse. In Philippians chapter 1 verse 23, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Kanang be with Christ, kauban si Kristo. Muli siya ang mga saan sa Biblia, no, na ang Kristohanon, ang tinuod ng Kristohanon, dito yun mo padulong sa himaya sa Ginoo.
Katulad itong isa sa mga tulisan na sa kauban ni Jesus sa cross. Pagkiluoy itong Jesus nga, Lord, kung maabot na ka dito sa imong paraiso, ayaw ba itong kalimti ha? Hinumulumi ko. Sa mga natawag ni Jesus niya, today, you will be with me in paradise. You will be with me. So the righteous dead are with the Lord. The wicked dead are in conscious, fiery torment. Nindot unta katong soul sleep, no? Nga wala sila gaantos, kanang gatulog ra sila, so dili nila ma-experience ang punishment kay arrest naman, kapahulay naman. Pero dili. Sugod na ang suffering, sugod na ang judgment ang ipahamtang sa Ginoo sa ilaha. Ito yung story sa the rich man and Lazarus. Di ba? Nga, dito sa Hades, Hades is synonym na siya sa hell. Kaya isulti man po dito nga, anto siya sa kaedit, so kung pasalot nga, impyerno po siya. No? Nagsugod na siya o suffer, no? Nagsugod na ang iyang pag-antos sa judgment sa Ginoo nga gipahamtan sa iya. Nanghangyo siya, pero ang tubag sa Ginoo wala na'y tsansa, wala na'y paglaom. Tanan niya nga mga request, you're all denied. Katong gusto unta niya, pagtuon si Lazarus sa iyang nahimutangan, pero ingon ang Ginoo dili na. Pwede. Buti pasabot nga, ang naa sa langit, dili mo tabok, pwede mo katabok sa impyerno. Ang nasa impyerno, dili na pwede mo katabok, paingon sa langit. Na may mga nagtuo na anak, no? Na pwede pa, wala pa yung chance. Kaya kung na impyerno, uy, pwede pa na siya maampuan. Ano yan, tuming gabi sa interview, daghan dito nag-ampo. Ampo na siya lang i-ampo, pero sigurado ko, pag-ampo dito para sa kaluwasan sa ilang mga department na mga lapuan sa mga matay. Basic pa, doon na yung tsansa. Pero din niya, according to the story, very clear, duhagit ka request nila ang ihimo sa Ritzman. Ang tubag ni Father Abraham katong doon ay dako nga cliff, doon ay dako nga bungaw nga nag-separate tali sa langit o sa impyerno. Nga diha sa langit, hindi pwede katabok sa impyerno. Ang nasa impyerno, hindi na pwede katabok. Ang second request niya, kung pwede, pagtuon sila sa ron dito sa ilang balay, kaya napas sa limang kaigsoon dito, magkaibalo siya nga dito, gitputok para musulod sa iya. Yan, pagtuon sila sa ron dito. Kung saan man ang tubag ni Abraham, wala ni hapon. Kinaan na dito si Moses, mga propeta, na sa atong panahon karon na mga misyonary dito, mga Kristohano na nagwali sa pulong sa Ginoo, let them listen to them. So isang pagtulunan diya nga, di na tayo pwede ang kalag sa tao, mga suri-suri pa sa kalibutan, ano naman mga pagtuwa sa sabi sa mga Pilipino. Wala itukutan sa Ginoo nga ang kalag ni Lazaro, ato dito sa kalibutan. Mabuhat na sa kaaway. Lord, ipakita ba si Kwan hapon? Ipalong ng kandila, ipalong ng suga. Naamlat tingala yung mga paghitabo, pero dili kita siya may kalag sa tao. Dapat espiritu na. Yung ginakutaw nila ang manguna-huna na ito para mawala ta. Kaya according to the story, wala nagitubutan sa Ginoo. Kaya siya. So Jude 7 verse 7. In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. So gipanis sila sa Ginoo. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. So the wicked dead are in conscious fiery torment. Kasakit nga pag-antos
init nga pagsakit, init nga pag-antos, muna siya padulungan, muna siya resulta sa mga tao na dili tuong musunod kang Kristo, madawat kang Kristo bilang ilang Ginoo manuluwas. Ini pa nga verse sa 1 Peter chapter 3 verse 19. After being made alive si Jesus ni siya, He went and made proclamation to the imprisoned spirits. Mga piniriso. Ganina, gisunog, dinhi, ang description dinhi, so na niya, imprisoned spirits. So, di ba, kung priso ang tao, so, anong ningunan naman? Kaya, gisilutan. Ningunan po. Well, ang katong mga Kristohano na dito sa presensya sa Ginoo, ang katong mga kalag sa mga tao na wala kong tuwa sa Ginoo, hindi mong piniriso. And they are waiting for the final judgment sa lake of fire. According to Revelation chapter 20 verse 15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So, first nga, popular na view, so sleep. Ikalawa, napanilunggan ganina, nagsulti ani nga word. Pero na ito malunggan, no? Labi na gyud karon panahon na kalag-kalag. Asan lagi kuha ni? Nako i-quote nga mga verse gikan sa 2 Maccabees chapter 12 43 to 45. Mo ni siya mabasa nato sa Maccabees. Kaya ito swito ani ka wala mo ni sa atong Bible. Pero kung tanaw ka itong Bible sa open, itong baga bitaw in between sa Old and New, naana ito mga apocryphal books. 2 Maccabees, chapter 12. And making a gathering, he sent 12,000 drachmas of silver to Jerusalem for sacrifice to be offered for the sins of the dead. Tanan. Mabasa mo nila, wala pwede di ay mag-offer para sa mga patay. Thinking well and religiously concerning the resurrection. For if he had not hoped that they that were slain should rise again, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. And because he considered that they who had fallen asleep with confidence had great grace laid up for them, it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead. Kita niyo kanang phrase, to pray for the dead. Muna nga mga tao na mag-ampo para sa patay. Kita, binigyan kung himo tao ka ng funeral service, di naman patay ang atong giampuan, ang buhi ang atong giampuan, di ba? Ang buhi nga, i-comfort sila sa Ginoo. Kaya kanang funeral service, hindi na siya para sa patay, kundi para na siya sa buhi. So, ang idea niya, nga, maghimo o maayo, o mag-pray, para sa patay. Yung pinaagi na nga prayer, pinaagi na nga halad, kinaam sa purgatory, malimpiran yung mga sala, niya pagkahuman na mag-promote na siya. Kanaka-like, mag-transfer na siya ikan sa purgatory, padulong sa langit. So, ito na nato lang niya, saan man ang purgatory? Asa man ang purgatory? Dahil napa isa ka verse na ginag-quote nila. In Matthew chapter 12, verse 22. Anyone who speaks a word against the Son of Man or against Jesus will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven. Either in this age or in the age to come. So, ang gituuhan sa uban, na ang implication o kunuana na nga naay ubang mga sala except
sa sala against the Holy Spirit will be forgiven in the world to come. Kanang sin against the Holy Spirit, unforgivable gina siya. Pero base ang uban, pwede ra i-forgive. So, muna mga po, muna nga mag-offer of sacrifice. Kay, pwede pa mapasaylo in the world to come or in the age to come. Now, uso ka na itong view. Uso ka na itong itindugan ng kamatuoran bahin aning purgatorio. Gawa sa purgatorio na may gitawag ka ng limbos. Limbos infantum. Limbos ka ng mga kalag ko na namatay before the coming of Christ. Ang limbos infantum ka ng mga baby na namatay na wala pang mabaptize. Hindi na ito na si Juan kay mas complicated na sila. So, sa ba na natin pagtuan The major text in 2 Maccabees chapter 12, 42 to 45 is not part of our Bible. Wala na sa atong Bible. And therefore, wala na ito na ginatuuhan, wala na ito na sa ginasunod. Kaya ang atong doon na authority sa atong kinabuhi na binigyan mga espiritual na butang, ang Bible maging nato. Malalain. Di ba ko kayo mo himo din eh. Kanya ka sa kanang kapis wala man sa Bible nato. Muna nga dili nato na sa tuuhan. Dili nato sundon kana sa nga pagtuo. Kini po siya, no? Matthew 12:32 kung na-mention ako ganyan is no way indicates that some sins will be forgiven in the life to come. Wala po gisulti diha kung sa mga sala na pwede mapasaylo in the age to come. Diba? Gamit-gamit lang na nila ba para magsuporta sa ilahang pagtuo. Pero wala ina siya actually gitudlo sa Bible nga naay mga sala na pwede pa pasayloon sa Ginoo. Inuhuman mamatay. Kung naapod ng mga sala, usapod nga sala, pwede pasaylo. Diba? Ano sa kasala? Basta nagharap ng sala. No, so, specify na yung aka na, okay na siya, aka na, na pwede. Diba? Kanya, the concept of purgatory is a salvation by works. Klaro tayo na by works, diba? Kaya mag-ampo mga para maluwas. Hatag magkalupat na para maluwas. O sapat. So, kuhin na siya, kontra na siya, sa klaro magitudlog sa Biblia na ang kaluwasan pinaagi sa Kristo sa Ginoo, madawat pinaagi sa pagtuo. Amen? Mao na itudlog sa Bible mga igsoon. Klaro na, di ba? Kaya tungod sa grasya sa Diyos, nagluwas ka mo, di pinaagi sa paghalad, di pinaagi sa pagampo, pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesucristo. Kini nga gasa gikan sa Dios kung dili pinasikat sa inyong maayo nga binuhatan. Inyong mga binuhatan. Busa wala kayo'y makasikat. So kanang purgatory hindi mo lang na sa tao. By the way, sa meaning ng purgatory. Hindi ka na siya sa Latin na word na purga. Ano saan ang purga? To purge, to cleanse. Di ba? Ginapainom mo na sa bata, baby. Gusto mga ero gani. Purga. Para malimpyo mo matantang gawas ng mga sakit ng puti. Bitok. To purge, to cleanse. Diba? Punta na. Asa mo ng purgatory? Okay. Kung naay word, naanay butang, di ba? O naay lugar. Naay word nga Bible. Naay butang nga Bible. Naay word nga turil. Naay lugar nga turil. Word ba na purgatory? Pasig ka ay purgatory. Karoon asa mo na kita. Asa na kita. Pero tingin sura na kamutaan.
So kung ang meaning sa purgatory para palimpyuhan ta, asa man tayo kilimpyuhan ni Jesus sa atong mga sala? Aman siya ni Ani in order to forgive us, in order to cleanse us from all unrighteousness. Aman siya. Dili sa kalibutan. Specifically, asa ba asa? Sa Israel, sa Jerusalem. No? Ya, asa man ta mangayo og pasaylo para pasayloon ta para malimpyo ta sa atong mga sala sa dapit. Halbe. Matupad ta dito sa heaven para malimpyo ta halbe. Diri sa kalibutan. Basta ka ng purgatory, diri sa kalibutan. Giilag lang ta ba? Na ay sa kabutan ng purgatory. Na ato sa imong kalagit tapos limpyuhan ka dito. Diri sa kalibutan talimpyuhan daan. Kaya diri si Jesus yani. Dili dito sa abang planeta. Diri. Diri man po ta mga pasayo sa Ginoo, di ba? Why are we still alive? Purgatory. Sudah yang po anak. Kaluwi ang kalag ni yang ampo anak. Kaluwi ang kalag ni ko kaluwi ang kalag balik ampo. Nama na kanang kastik tipo. Ako na jud ko kanang funeral service bitaw. Nya magsunod man kina. Manalaptan, mag-ampo, tapos sa Christian na daya. Ang ginahimo na po na, ipaon na ginagawa sila. Yan, kanina. Masaya, maabtan po muna na sila mag-ampo. Balik-balik yan. Kaluy, ang gagamit ko na kaluy, ang balik-balik na. Ano yung istorya na ako na well, sige ampo, ang manalaptan, na kasulod humok. Sabog na gaya, murang isabog ka na siya sa balik-balik na lagi, kaluy, lagi na. Tapos balik, padayon ako kampo, kaluy, kalagi, lagi, kaluy, lagi na. Kagwang ko ito. Hubugan ko, pero isakto, wala. Sa hubog, lagi, kaluy, lagi na. Mesti balik-balik, lagi. Boleh ayam bubuk. So, karena siya, no? Sa Biblia, no? Ang tao kausalang Diyos namatay o pagkahuman, hukman siya si Diyos. Yun siya. Busa si bisan kinsa motuo kaniya kang Jesus dili na pagahukman sa silot. Apan si bisan kinsa nga wala motuo kaniya, notice ka nang gi-underline nato na hukman na. So, human sa kamatayan wala ni pag-asa na naman kay na hukman naman. Bisan pag unsa himuon kay na hukman na. Perfect na judge ba yang Ginoo? Dili pa rin yung kalimutan na pwede pa ka makalahimog ka appeal, di ba? Mausap-usap sa regional court, pag-abot dito sa Court of Appeals o sa Supreme Court, malihon. I-reverse, i-revoke. Pero ang judgment sa Ginoo, irreversible, irrevocable. Nga naman, perfect judge siya. Mula nga, wala na trial after ang kamatayan. Karon, samtang buhay pa dapat ang tao. Nahukman na. Mula nga, importante kaayo sa tao, no? Na dapat siguraduhin kini ang kaugalingon. Kini man kung tudlo na tungkol sa purgatory,
mura ko siya ka nag-appealing ba sa tao? Mura sa tao, mura insakto po siya ba kay alam mo, sunod ka sa langit, libre ka, diretso ka. Di ba? Ano, sa kalibutan kay manikamot na yung ganin niya, ayaw ka makakwarta, ayaw ka ma-promote, ayaw ka ma-promote, manikamot sa ka ba? Ayaw mo nga, mag-antos ka, ayaw ka masantos. Di ba? Manikamot sa ka, nakusunod ka langit na dyan, libre ka. O, kaswerte ko ni mo. Muna nang maningkamot, good works. Kato, wala sa purgatory, mag-ampo. Maghalad, mag-antos sa kadyot, mag-antos sa kamay, para masantos. Muna nga, sa akong experience bilang pastor, isod kayo iwali, na ang kaluwasan pinaagi sa grasya sa Ginoo, madawat pinaagi sa pagtuo. Kaya lagi ang naandan sa tao, manikamot bilang tao. Parehas na may ginabo din sa kalibutan. Manikamot ka para makakaon ka. Manikamot ka para mabuhi ka. Manikamot ka para makagraduate ka. Wala na libre sa kalibutan. Pero mas huwag na yung mga ayuda. Pero talagang sabi kaya na siya, di mo ka mabuhi sa ayuda. Manikamot ka. So sa ilahan yung anak ko ng kalawasan para malangit ka, manikamot ka. Mumanay na. Sunod ba sa mga sa tao mo, nagkamot tigit sa mga sa tao. Muna nga, very challenging iwali ang kalawasan. Ang kalawasan pinaagi sa grasya sa Ginoo, madawat pinaagi sa pagtuo. Muna nga, ang konsepto po sa purgatory, patok po kayo sa uban. Ganahan po na uban dyan, kailangan may kwarta niya. Diba? Kung kayo income. Pero nasayin kita ngayon so na ang atong kalawasan grasya gina si Ginoo. Ang grasya si Ginoo, kaluoy si Ginoo nga iyang gi-offer sa ato, gitanyag niya sa ato. Madawat nato kita matuo mosalig ka Ginoo Jesucristo. Gani karong gabi atong i-celebrate no ang kadaugan sa atong kalawasan. Nga si Jesucristo, yan din sa kalibutan, nag-antos, nagpagkamatay, hatag sa kagalingon araw kita ng buwas. So, pasalamat kita kay ang Ginoo nagpadala o tao, aron masultihan ta, matudluan ta, mawalihan ta, mahitungod sa mensahe sa kalawasan. Magkaroon gabi, ato na siyang i-celebrate pinagi sa pagpatik sa komunyan. Sa mga igsoon, ato nga damo ng atong mga sarili, atong mga kagalingon, inupo nato ang atong mga ulo, mag-ambo ta, una magpasalamat kita sa Ginoo. Dahil mga nagpasaylo po sa Ginoo, kung naatay nabuhat, kung nauna-unaan, naging maayo, mga itagpasaylo. Ngayon na ito ang Ginoo, nag-reviewhan kita sa atong mga sa para may mo ang worthy to partake the communion. Lord, salamat kay karong gabi. Niya na usap kami aron mag-celebrate sa communion. Mag-remind sa among Ginoo nga sige ng Jesucristo niya dinhi sa kalibutan, ihatag niya iyang kinabuhi, iyang kagalingon aron kami maluwas sa among mga sala. Iyang gi-offer, Lord, ang kaluwasan. Salamat, Lord, kay imo kaming gitabangan, Ginoo, nga among masabtan ang mensahe sa kaluwasan ug ang gasa sa pagtuo among naangkon, Ginoo, nga pinaagi sa among pagtuo among gidawat si Kristo bilang among Ginoo ug manluluwas
O wala kami muhunaw diya Ginoo. Padayon ang among pagtuo, pagsalig ni Kristo hangtod karong panahon na Ginoo. Gani niya kami karon in obedience, Lord, to your word, the instruction that you gave to the disciples. Sa diha niingon ka Ginoo, do this in remembrance of me. Lord, mo na among buhaton karon. Among ipa-take kini communion elements, Lord, aron ma-remind kami sa importante kaayo nga mensahe may tungod sa kaluwasan. Padayon Ginoo ang among pagtuo, pagsalig diyan nimo. Lord, pasayloa kami sa among mga sala. Make us, Lord, worthy to partake the elements. Lord, cleanse us from all kinds of unrighteousness, Lord. Sa mga huna, sa kasing-kasing, himuha kami nga takos ginawa ngayon sa inyong katubangan. Salamat, Lord, kay na ikaw na nasayod sa among mga sala, na ikaw ang mo paminaw, mudawat sa among kaulingon o pasaylo sa among mga sala. Tungod kay mo na inyong gisaad, Lord, sa imong pulong, na kung among ikumpisal ka nimo ang among mga sala, ikaw maminaw o mapasaylo sa among mga sala Ginoo. Limpyuhan nimo kami pinaagi sa hamiling dugo ni Kristo nga giula dito sa cross sa Kalbaryo. Wala kami lain nga gituuhan gisaligan Ginoo kundi lang imong pulong, ang imong isaad, Lord, sa imong pulong. Salamat, Lord, kay na ikaw gayon nga mapasaylo ka namo. I-bless, Lord, kini mga elements, kini communion bread that symbolizes the body of Jesus given for us. Kini cup, Lord, nga nagasimbolo sa iyong dugo. Gamita kini Ginoo, aron kami mapusog spiritually, ma-remind kami Ginoo sa sakripisyo sa kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Aron kami maluwas, malibre sa umabutay ng judgment ng gitaganak sa mga tao na wala mo tuo, musalit ng Kristo. Kaya nag-iunin mong pulong, na hukman na sila. Katong wala mo tuo, madawat kang Kristo, na hukman na. Apat salamat, Lord, by your grace and by your mercy. Nagis ang pagtuo ni Kristo, Lord, naka-escape kami, nakalikay kami sa upcoming na judgment. Dili sa among paningkamot, Lord, dili kung kinsa na yung dili. Pinagi sa imong grasya, pinagi sa imong kaluoy, pinagi sa imong gugma Ginoo. Wala na condemnation for those who belong to Jesus, for those who have accepted the Lord Jesus as their Lord and Savior. Lord, muna siyang saan nga among itipigan sa among kasing-kasing. Tungod niya na isimba ka na mo, iday, di pasalamatan ka ang gabi. I-bless kami tanan, Lord, as we partake the communion. In Jesus' name. This is our prayer. Amen. Akong iimbitar ang matagusan niya kang dinhi, ang apil sa atong communion, ang atong buhaton, makita sa tubangan, maglinya ta, and then, mga nato hulitan sa mga elements, then balik ta sa atong mga likuran. So, pwede na kamukha ang dinhi, or magbuha sa elements.
Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." Let's eat together. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me." Let's drink together. Katong katahon, katong Thanksgiving song. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Salamat, Ginoo, sa among paglaom niya kanimo. Salamat, Ginoo, sa among kasiguraduhan. Bahin sa among kaluwasan, Ginoo, nga tungod kay aduna kami kasiguraduhan sa among kaluwasan, dili kami pareha sa ubang tao, Ginoo, nga walay kasiguraduhan, Ginoo, sa future, may tungod sa padulungan sa ilang mga kalagong espiritu. Salamat, Ginoo, kay pinagi si mong pulong nga among nakatunan, among itudlo sa among Lord, nakapaton kami ni nga paglaom, ni nga pag-asa, ni kasiguraduhan, Lord, na maabot ang panahon na kuhaon ni mo ang among kinabuhi. Lord, na kami assurance nga dito yun kami padulong sa imong himaya, sa imong paraiso, Lord. O among ma-experience dito ang kalipay, ang comfort, Ginoo, among kinahanglan nga dinhi sa kalibutan, ang among kinabuhi, puno sa kasubo, Ginoo, puno sa kabalakas, mga problema. But Lord, maabot ang panahon nga among ma-experience ang imong isaad ka namo, Ginoo, a place of comfort, a place of happiness that you have prepared, Lord, for your people, for your children. Lord, bless that truth, Lord, in our hearts, especially as we conclude, as we end our worship service tonight. Be with everyone, Lord, sa among pagpamauli, sa among balik sa among matag-satag sa kapinoyanan. Balunon na mo ang kalipay, ang paglaom, Ginoo, sa among kasing-kasing. Lord, nag-ampo ako nga imong panalangin ba na kamo sa matag usan nga niya karon dinhi sa matag pamilya nga ginarepresentahan. Lord, ikaw mag-uban kanina. O ikaw padayon sa pagtagpo sa mga adlaw-adlaw nga kinahanglan, Ginoo, kay ikaw man ang tag-iya sa tanan, Lord. Ikaw man ang tag-iya sa langit o sa iyo ang among magbubuhat, Ginoo. Tanan panalangin nga among kinahanglan gikan kanimo. So Lord, nagpasalamat kami kay ikaw nga among talagpanan, makapatuol kami kanimo pinaagi sa pagkampo. Panalangini kami tanan, Ginoo. And now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the empowerment, the presence of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Amen. Maayong gabi sa atong tanan, Ginoo, magdadagdagan ka.